Magandang araw po. Pagnilayan po ninyo ang mga tanong at sagot mula sa Youth Catechism of the Catholic Church. Ang mga tanong na ito ay pagninilayan natin ngayon ang malawak na paliwanag ng Catechism of the Catholic Church. Nakasulat sa green box ang pinaghuhugutan ng mga sagot. Bukang Liwayway, PL Catecismo, Session 60. Session 60 na po tayo ngayon. Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Shalom. Ito po ang inyong gabay sa pananampalataya, si Brother Eddie Cueto. Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Pagnilayan natin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang buhay na walang hanggan? Hahatulan ba tayo pag namatay? Ano ang langit? Ayon sa Yukat, ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa binyag. Nagpapatuloy ito hanggang kamatayan at walang katapusan. Ang payak na karanasan natin kung tayo ibig ay ibig nating huwag nang magwakas. Diyos ay pag-ibig. Iyan ang unang sinabi sa unang aklat ni Juan. Pag-ibig, ayon sa unang sulat sa mga taga-Korinto, ay walang hanggan. Ang Diyos ay alang hanggan dahil siya ay pag-ibig at ang pag-ibig ay walang katapusan dahil ito ay banal. Kapag tayo nagmamahal, mapasok tayo sa walang katapusang presensya ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi pa rin, Section 2, 3 kabanata ng Catechism of the Catholic Church. At ang ating pong kasagutan dyan ay narito sa Artikulo 12 ng 3 kabanata. Sumasampalataya sa buhay na walang hanggan. Ayon sa CCC, ang Kristiyano na nagsasanib ng sariling kamatayan sa kamatayan ni Jesus ay nakauunawa na ang kanyang kamatayan ay isang landas patungo sa kanya at pagpasok sa buhay na walang hanggan. Kung binabanggit ng Iglesia sa kahuli-hulihang pagkakataon ang mga kataganang kapatawaran ni Kristo sa Kristiyanong namamatay, siya'y tinatatakan sa kahuli-hulihang pagkakataon ng isang pagpapatid na nagpalakas at ibinigay ni Kristo sa biyatiko bilang baon sa paglalakbay. Binika sa kanya ng may malugod na katiyakan. Kaluluwang Kristiyano, pagpanaw mo sa daigdig na ito, humayo ka sa ngalan ng Diyos amang makapangyarihan sa iyo ay lumikha. Sa ngalan ni Jesucristo, anak ng Diyos na buhay, na namatay alang-alang sa iyo, sa ngalan ng Espiritu Santo, na sa iyo ay bumaba. Pumasok ka sa pook ng kapayapaan at manirahan sa piling ng Diyos ng Sion, ang lungsod na banal. Kasama ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kasama ni San Jose, at lahat ng mga anghel at santo. Inihahabiling kita sa Diyos, at bilang kinapal niya, inilalaga kita sa kanyang mga kamay. Yayamang siya ang gumawa sa iyo, at humubog buot sa alabok ng lupa. At sa paglisan mo sa buhay na ito, naway sulubungin ka ng mahal na Birheng Maria, at lahat ng mga anghel at santo, naway makita mong harap-harapan ang iyong mananako. Pangalawang katanungan, hahatulan ba tayo pag namatay? Ayon sa Yukat, ang tinatawag nating personal na paghuhukom ay nangyayari sa pagkakataong ang isang tao ay namatay. Ang panghalatang paghuhukom o ang huling paghuhukom ay mangyayari lamang sa pagdating ng huling araw, sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sa pagkamatay ng tao, siya'y nakakatagpo
ng katotohanan. Ngayon, hindi na kailangang magpigil o magtago ng kahit ano at wala na kailangang pang baguhin. Ang Diyos ang nakakakita kung sino tayo. Tayo'y dumudulog sa kanyang tribunal kung saan ang lahat ay tama at kapag tayo'y humaharap sa banal na presensya ng Diyos, tayo dapat ay nasa tama kasama siya. Kasing tama ng ninanais ng Diyos nang nilikha niya tayo. Marahil, kinakailangan pa nating sumailalim sa proseso ng paglilinis o kaya mapunta agad sa kamay ng Diyos. Pero maaari na tayo ay napuno ng kasamaan, puot at pagtatwa sa lahat ng bagay na maglalayo sa atin sa pag-ibig, malayo sa Diyos. Ang buhay na walang pag-ibig sa makatuwid ay isang impyerno na malayo sa Diyos. Walang iba kundi ang impyerno. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi pa rin, section 2, at kabanata ng artikulo 9. At ang kasagutan po natin dito sa tanong na ito na nasa paragraph 12 ng artikulo 9. Sumasampalataya sa buhay na walang hanggan. Ayon sa CCC, ang kamatayan ay nagwawakas sa buhay ng tao bilang takdang panahon ng pagtanggap o pagtanggi sa grasya ng Diyos na ipinahayag kay Kristo. Ang paghukom ay niuugnay ng bagong tipan sa huling pakikitagpo kay Kristo sa kanyang ikalawang pagdating. Subalit, malimit ding isaad nila na may naghihintay na pagsusulit pagkamatay ng bawat isa batay sa kanyang mga nagawa at sa kanyang pananampalataya. Ang talinhaga tungkol sa pulubing si Lazaro at ang salita ni Kristo sa krus sa mapalad ng magnanakaw, tulad din ng ibang mga teksto ng bagong tipan, ay nagsasaad na may huling hantungan ang kaluluwa na maaaring magkaiba sa bawat tao. Ang bawat tao, pagkamatay niya, tumatanggap sa kanyang kaluluwang walang kamatayan ng isang ganting walang hanggan sa isang paghukom na partikular ayon sa kaugnayan ng kanyang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng isang paglilinis o ng isang agarang pagpasok sa kaluwalhatian ng langit o kaya'y sa agarang kaparusahang walang hanggan. Sa dapit hapon, ikaw ay hahatulan ayon sa pag-ibig. Ang atlong katanungan, ano ang langit? Ayon sa yukat, ang langit ay walang hanggang pagmamahal. Walang makapaghihiwalay sa ating Diyos. Ang hinahanap-hanap ng ating kaluluwa sa matagal na panahon. Kasama ng mga anghel at mga santo, tayo'y magsasaya magpakailanman kasama ang Diyos. Kung ika'y nakakita ng magkasintahan na makahulugang tumingin sa isa't isa o isang sanggol na hinahanap ang mata ng kanyang ina, nawari naisitago ang ngiti habang buhay, nahihiwatigan mo na ang langit. Ang kagustuhang makita ang Diyos ng harap-harapan, ito ay isang walang katapusang sandali ng pag-ibig. Ayon po sa CCC, tayo po nasa unang bahagi, section 2 at ikatlong kabanata pa rin. Ang kasagutan sa CCC ng ating katanungan ay nasa artikulo 12, sumasampalataya sa buhay na walang hanggan. At pagbubuod sa CCC 1053. Ayon sa CCC, ang mga namamatay sa grasya at sa pakikipagkaibigan sa Diyos at ganap na mga nalinis na ay nabubuhay magpakailanman kay Kristo. Sila'y natutulad sa Diyos sapagkat nakakita nila siya sa kanyang tunay na sarili at harap-harapan. Ipinahahayag namin ng may katiyakan at may kapangyarihang apostoliko na ayon sa takdang
pangkahalatan ng Diyos, ang mga kaluluwa ng lahat ng santo at ng lahat ng ibang yumaong mananampalataya na pumanaw pagkatapos tanggapin ang banal na binyag ni Kristo. Kaya wala nang pangangailangan ng anumang paglilinis pa o kung sakaling may dapat linisin pa, minsang luminis na pagkaraan ng kamatayan nila bago pa man maganap ang muling pagkabuhay at huling paghuhukom. Pagkaraan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit ay sumalangit pa at mananatiling nasa langit pa sa paraisong celestial sa kanan ni Kristo at sa piling ng mga anghel. At pagkaraan ng kamatayan at paghihirap ng ating Panginoong Kristo ay namasdan nila at minasdan pa ang Diyos sa pamamagitan ng isang bisyong intuitibo at harap-harapan ng walang sinumang kinapal na taga-pamagitan. Ang ganap na buhay na ito sa piling ng Santissima Trinidad, ang pagkakaisang ito ng buhay at pag-ibig sa Kanya, sa Birheng Maria, sa mga anghel at sa lahat ng mga pinagpala ay tinatawag na langit. Ang langit ay ang huling hantungan at kaganapan ng pinakamarubdob na hangarin ng tao, ang pinakamataas at pinakahuling estado ng kaligayahan. Ang mabuhay sa langit ay makapiling si Kristo. Ang mga hinirang ay nabubuhay sa Kanya. Lalong higit, mayroon sila roon o nagkakaroon sila ng tunay na pagiging sarili. Ang kanilang sariling pangalan. Yayamang ang buhay ay mapasa kay Kristo. Kung saan naroon si Kristo, naroon din ang buhay, naroroon ang kaharian. Dahil sa kanyang kamatayan at sa kanyang huling pagkabuhay, pinuksan ni Hesukristo para sa atin ang langit. Ang buhay ng mga pinagpala ay nasa lubusang pagtatamo ng mga bunga at pagtubos ni Kristo na siyang nagsasama sa kanyang kaluwalhatiang makalangit sa mga sumasampalataya sa Kanya at naging tapat sa Kanyang kalooban. Ang langit ay pamayanang mapalad ng lahat ng mga ganap na nakasanib sa Kanya. Sumasampalataya tayo daang kalipunan ng mga kaluluwa. Natitipon kasama nina Jesus at Maria na sa paraiso ay bumubuo ng makalangit na iglesia, kung saan tinatamasan nila ang kaligayahang walang hanggan at nakikita nila ang Diyos ng harap-harapan at nakikibahagi rin sa iba't ibang paraan at antas, kasama ng mga banal na anghel, sa pamamahalang banal ng mga bagay-bagay na ginaganap ni Kristong muling nabuhay at namagitan para sa atin at sa kanilang malasakit kapatid at lubusang sumaklolo sa ating kahinaan. Tanong sa susunod na Session 61. Ano ang purgatorio? Maaari ba nating matulungan ang mga yumao na nasa kondisyon ng purgatorio? Ano ang impyerno? Tayo po ay gaya ng dati, tayo po ay bigyan ng pahintulot at pinagkaloob ng Claretian Communication Foundation para magamit ang kanilang aklat na Youth Catechism of the Catholic Church in Filipino. Pwede po kayo umorder sa Lazada o kaya pumunta kayo sa St. Paul's. Yan, sa mga SM branches. Sa muling pagkikita sa ating talakayan ukol sa ating pananampalataya, magkita po tayo sa susunod na Session 61. Ito po ang inyong gabay, si Brother Eddie Cueto. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God.